kastya sa atin. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minamahal ka ng Diyos. At walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Sa mga pagkakataong mas pinili natin ang mundo o kaya ang tao lamang na nagkakamali, na-disappoint tuloy tayo, na-frustrate tuloy tayo. Magbalik tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. At kung tayo man ay nagkamali, humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. Gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matapot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulila at sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Purihin ng Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas ng lubos. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon, 18 taong gulang ng may karamdaman, gawa ng masamang espiritu na nasa kanya. Siya'y hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At pinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Nundi, nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na yon upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw, hindi ba kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa 31 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga mga kapanalig. Araw ng eleksyon. Kung ikaw ay botante, bumoto ka. Mamaya boboto po ako. Sa Pulilan ako boboto sa Barangay Longos. Bumoto po tayo. Ito po'y karapatan na ibinigay sa atin. Gamitin po natin. Mga kapanalig, minamahal ka ng Diyos. Magpaalaga ka sa Panginoon. Sino ba nag-aalaga sa'yo? Baka may tao na nag-aalaga sa'yo, napakaganda po noon. Pero kapanalig ha, huwag mo iasa sa tao lahat. Baka may nag-aalaga sa'yo, kaibigan, ibang tao. Huwag mo iasa lahat. Kung aalagaan ka, yung talagang aalagaan ka 24 hours a day, 7 days a week, araw-araw, oras-oras, aalagaan ka. Yung pag-aalaga, ipaubaya mo sa Diyos. Payagan mo si Lord na alagaan ka. At talaga ang pagpapala ng Diyos ibibigay niya. Walang kulang, bagkus umaapaw pa, siksik-liglig na pagpapala, pag-aalaga at pagmamahal ang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Dahil nilikha ka ng Diyos para alagaan niya, para mahalin niya. Narinig po natin yan sa unang pagbasa. Ikaw ay anak ng Diyos. Hayaan mo na ang Diyos maging tatay mo. Payagan mo ang Diyos na akuin ka bilang kanyang anak, na kanyang kakalingain at gagabayan. Huwag naman tayong matigas ang ulo. Huwag naman tayong pasaway. Payagan natin ang Diyos na ating Ama na alagaan tayo. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin, lumalabag daw si Jesus sa batas. At ang batas na nilalabag niya ay ang batas ukol sa araw ng pamamahinga. At ang sabi, may 6 na araw inilaan, bakit hindi kayo magpunta doon sa 6 na araw na yon? Bakit pag araw ng pamamahinga kayo nagpapagaling? Galit na galit yung namamahala sa sinagoga. Kaya lang, nagpaliwanag si Jesus at ang sabi, yung alaga nyo nga hayop kahit araw ng pamamahinga. Totoo po, kakalagan yun, trabaho, dadalhin doon sa inuman, sa kainan, kasi pag di nila magugutom, baka magkasakit. Ginagawa nila yun kahit araw ng pamamahinga. Ano ba naman to? Hindi to hayop. Ito ay tao. At 18 years nahihirapan. Bakit nga ba hindi kakalagan? At anong problema
kung kalagan siya sa araw ng pamahinga, araw ng Panginoon yon. Di napakaganda. Siya'y nakalaya nung araw ng Panginoon. Mga kapatid, ang batas ay nilikha ng Diyos para sa ikabubuti ng tao, hindi para maging burden. At ang layunin ng bawat batas na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, tayo ay magmahal. Magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Iyan po yung narinig nating ebanghelyo nung araw ng linggo. Ibigin ng Diyos, ibigin ang kapwa. Kasi iyon yung uutos ng ating Panginoon, pinakamahalagang utos. At kapag tayo po ay nagmamahal, tayo nabubuhay. Pag tayo po ay nagmamahal, tayo nagiging bukas sa pagpapala ng Diyos. Kapag tayo ay nagmamahal, ibig sabihin, pinapayagan natin ang Diyos na pagpalain tayo upang meron tayong pagmamahal na maipagkakaloob. Yung pagmamahal po ay bilang pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Pagpapalain ka niya, hihiluming ka niya, palalakasin ka niya upang ikaw ay makapagmahal. Yun yung layunin ng bawat utos ng Panginoon. Kaya lang merong hinihingi ang Diyos. Yun nga po. Ibigay mo sa Diyos lahat. Isip, puso, kaluluwa. Ito tanongin kita kapanalig ha. Gusto mo ba yung tinatanggap mo? Ano ba yung tinatanggap mo? Yung tinatanggap mo mula sa asawa, yung tinatanggap mo mula sa mga anak, yung tinatanggap mo mula sa kaibigan. Mabait ka, mapagmahal ka, matulungin ka, mapagbigay ka. Kaya lang, gusto mo ba yung tinatanggap mo? O ang tingin mo, ba't ito lang? Ba't kulang? Ba't parang wala siyang gana? Ganadong-ganado ako sa pagtulong. Ang laki-laki nung ibinigay ko. Bakit naman ganun? Parang wala man lamang thank you. Wala man lamang appreciation. Bakit wala man lamang ako natanggap? Hindi ka naman humingi ng kapalit eh. Hindi naman. Ginawa naman yun kasi nga nagmamahal ka. Kaya lang, darating talaga yung pagkakataon, parang ba't ganun? Parang hindi naman humingi ng kapalit, pero ba't parang walang tinatanggap? O kaya kung may tinatanggap man, parang ang liit-liit. Ikaw na lang ba lagi yung malaki ang ibibigay? Ikaw na lang ba lagi yung malaki ang isasakripisyo? Gusto mo ba yung natatanggap mo? Kasi kung hindi mo gusto yung natatanggap mo, ibahin mo yung ibinibigay mo. Ibahin mo yung binibigay mo. If you do not want what you are receiving, change what you are giving. Kaya ka napapagod. Kaya ka na-stress. Kaya ka na-disappoint. Bakit? Kasi ang ibinibigay mo, yung sarili mo. Yung sarili mo mauubos yan. Mapapagod yan. Madi-disappoint yan. Matutuyot yung sarili mo. Huwag mo ibigay sa tao yung sarili mo. Yung sarili mo, ibigay mo yan sa Diyos. You belong to God. Anak ka niya. Siya ang ating tatay. Siya mag-aalaga sa atin. Yung sarili mo, ibigay mo sa Diyos. Yung puso mo, ibigay mo sa Diyos yan. Hindi ka mabubroken-hearted, aalagaan mabuti ng Diyos ang puso mo. Yung isip mo, yung kaluluwa mo, bigay mo sa Diyos yan. Ang Diyos ang babago dyan, ang Diyos ang magpapalakas dyan, ang Diyos ang gagabay sa ating isip, sa ating kaluluwa. Ibigay mo ang sarili mo sa Diyos. Tapos kapag binibigay naman natin ang ating sarili sa Diyos, ang Diyos ang mag-aalaga at ipararamdam niya talaga kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa atin bilang mga anak. Pupunuin niya ng pagmamahal ang puso. At dahil punong-puno ng pagmamahal ang puso, meron tayong pagmamahal na maibibigay. Huwag mong ibigay yung sarili mo sa tao. Ibigay mo sa tao yung pagmamahal na tinatanggap natin mula sa Diyos. Kasi yung pagmamahal na tinatanggap natin mula sa Diyos, walang hanggan yun.
hindi nauubos. Hindi tayo katulad ng babaeng ito, hukot na hukot, talagang hindi makaunat, siguro ubos na. Darating yung punto ka panalig, binibigay mo yung sarili mo, mahuhukot ka rin. Mauubusan ka rin. Hindi ka rin makagagalaw, hindi ka na makakatatayo, hindi ka na makakaunat. Kasi nga tuyot na. Pero anong ginawa ni Jesus? Magaling ka na, sabi niya dun sa babae. Magaling ka na sa iyong karamdaman. Tinanggap ng babae yung pagpapagaling ni Jesus. Kapanalig, kapag binigay mo ang sarili mo sa Diyos, ibabalik niya yan. Aalagaan ka niya. Hihilumin ka niya. At kahit tuyot na tuyot, pupunuin niya ang iyong puso. Mga nanariwa ka ulit. Lalakas ka ulit. At habang buhay, meron kang pagmamahal na maibabahagi. Dahil ang pinanggagalingan ng binibigay mo, hindi yung sarili mo. Ang pinanggagalingan ng binibigay mo ay yung pagmamahal ng Diyos. Yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Kapanalig, magpagabay tayo sa Panginoon sa ating pagboto mamaya. At sa pagsulat mo ng mga kandidato, alalahanin mo ha, anak ka ng Diyos. Ikaw ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Sundin mo yung kalooban ng Diyos sa iyong pagboto. At ang mag-aalaga sa iyo, hindi man yung kandidatong manalo, hindi man yung tao, hindi man ang mundo, pero okay na okay lang. Kasi ang mag-aalaga sa iyo ay ang Diyos na sobra-sobra ang pagmamahal para sa atin. Amen. Higit nating nauunawaan ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikita natin siya ng lubos. Mula sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. Ating itutugon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong may mga suliranin, naway mabigyan aliw at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao naway mabuhay magpakailanman sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Panginoong Diyos, itinataas po namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mapagkumbabang panalangin at gawin kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinaing ng mga nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula. Ibig mo, gayo'y nananalig
nagmamahal sa iyo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Naming makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos nalwalhati ang langit at lupa. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Ernesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nagpapaalaga sa Diyos, magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang gagawa ng pagpapagaling at milagro sa ating buhay. Halina, tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan po ang sumayinyong Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo. Ingatan kayo. Pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ay hayo ng banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan, nagtitiwala sa mapagkalingang pag-aalaga ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Celi Panis Ostium, Elabremur Ostilia, Narobur Fer Auxilium, Unitrino Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin, aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan
at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito't alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan. Sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawara-dawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus toque sit et benedictio procedenti pabor troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum, in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamalmalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo.